Dear Lady Love TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang 10 bahagi. Babalik ako kaagad kapag natapos ang trabaho ko doon. Mabining hinaplos nito ang aking pisngi. Ang mayordom ang bahala at mag-aalaga sa iyo. Tatawag ako araw-araw. Tumango ako at binoon na mukha sa kanyang leeg. Mahal kita, Karen. Bulong nito at pinatakan ng halik ang aking buhok. Nagkaroon ng guwang ang aking dibdib. Alam ko marami siyang gagawin sa Maynila at aayusin. Alam kong gumagawa siya ng hakbang para maparusahan si Shelo. Hindi niya yung sinasabi sa akin pero narinig ko sila nag-uusap ng senyor nung nakakaraan lang. Babalik ka kaagad. Tiningala ko siya at nagkatitigan kami. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Alam kong hindi umabot sa kanya mga mata ang iting iyon. Simula na sinaboy sa dagat ang abon ni Donya. Naging tahimik ang mansyon. Ingay lamang ng dagat at mga katulong nag-uusap. Ngunit ng mga ibon lamang ang naririnig. Tila pati ang mansyon ay nagdadalamhati. Uuwian kita. Wala nang masamang mangyayari dahil natugis na sila. Mas masiguridad ang paligid ngayon. Maiiwan akong tagabantay mo. Pangako mo sa akin na iingatan mo ang iyong sarili para sa anak natin, Karen. Tumango ako. Unti-unting lumapit ang kanyang labi sa aking labi at magana kong hinalikan. Ubod ng ingat at pagmamahal. Magbabayad sila, Karen. Pangako. Niyakap ko ito ng ilang oras. Ginugol ko ang sarili sa kakayakap sa kanya. Tanging ang bisig niya lamang ang aking kanlungan. Kaya habang nandito pa siya, hindi ko siya papakawalan. Tiningala ko si Mario at ganoon din ang bintana ko nasaan man ako. Hindi ko maiwasan makaramdam ng bigat sa dibdib habang minabasta nitong papasok sa kanyang kotse. Nang tuluyan ng tumirik ang araw, napagdesisyonan kong puntahan ang puntod nila Lola. Habang naliligo, tila isang mabilis na kidlat at biglang dumaan sa aking isipan ng mga nangyari. Lahat ng nangyari. Kung paano nila pinunit ang damit ni Senyora. Kung paano nilang apat babuyin at hayupin ang katawan ni Senyora. Parang sasabog ako sa sakit. Tama na, tama na. Walang humpay ang daloy ng tubig mula sa shower patungo sa aking katawan. Tandang-tanda ko kung paano nila suntukin sa bibig si Senyora at tadyakan. Tama na. Sinabunutan ko ang aking buhok. Gusto kong iuntog ang aking ulo, baka sakaling mawala ito sa aking isipan. Mainit ang luhang dumadaloy sa aking pisngi, pero hindi alintana dahil sa tubig. Naninikip ang aking dibdib at inuusik ng konsensya na sana ako na lang, na sana huwag na si Senyora. Ang dami nagdadalamhati sa kanyang pagkawala at marami ang nadamay at kasalanan ko. Hinawi ko lahat ng gamit sa loob ng shower. Tumama lahat iyon sa sahig. Gumawa iyon ng ingay at siyang pagkalampag sa labas at pagbukas ng pintuan. Shit! Mura ni Zeki ang aking narinig. Mula sa kakaupo sa sahig na baldosa, sinikop ako doon ni Zeki. Hindi alintana ang aking kahubaran. Mabilis na kilos niyang nilapag ako sa kama at binalot ako ng tuwalya. Zeki, patawad, patawad. Tiningala ko ito at siyang pag-iwas niya. Namamalisbis sa aking pisngi ang aking luha. Nakita ko ang mga sugat sa aking kamay. Hindi ko ito maramdaman kasi mas masakit ang aking puso at ako'y naging manhid. Mag-ahis ka na. Malamig na tura nito at tatalikod na sana pero hinabol ko siya at hinawakan sa braso. He's my best friend. Naging sandigan ko siya sa Maynila nung wala kami ni Mario. Malaki tinulong niya sa akin. Malaking parte siya sa akin. Ayokong ganito siya kalamig sa akin. Nahulog pala ang tuwalya na nakabalot sa akin. Napalunok siya at dahan-dahang pinulot iyon at binalot ulit sa akin. Zeki, nanginginig ang aking boses. Alam kong sinisisi mo ako. Alam kong nasaktan kita at mas lalo kitang nasaktan ngayon. Hinawi niya ang kanyang buhok at hindi makatingin sa akin. Mag-ayos ka, Karen. Umigting ang panga nito. Hindi. Alam kong masakit. Alam ko dahil naranasan ko na to. Zeki, kaibigan kita. Kung pwede sanang ako na lang. Kung kaya ko lang pawiin ang sakit na nararamdaman niyo ngayon. Guilty ako dahil ako ang nandoon eh. Nandun ako pero wala akong nagawa. Kaya alam ko nasasaktan ka. Napatili ako nang itulak ako nito sa kama. Ang sanhi kung bakit lumuwag ang pagkakatali ng tuwalya sa aking katawan. Halos lumuwa ang aking mata nang pumatong ito sa akin at tinukod ang mga kamay sa gilid ng aking ulo. Nakakuyom ang kanyang mga kamao.
Oo, nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil mahal pa rin kita, Karen. Nasasaktan akong makita ka sa piling ng kapatid ko. Nasasaktan ako dahil ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang aking ina. Nasasaktan ako dahil sa'yo. Sa'yo ko lang naramdaman ng ganito pero dinurog mo ako. Iniwan kong babaeng minahal ako ng sobra-sobra para sa'yo. Nasasaktan ako. Maraming dahilan at isang rason at ikaw yon. Masakit. Sinuntok nito ang gilid ng aking ulo. Sanhi kung bakit ako umiyak lalo. Nabingi ako sa mga sinabi niya. Nabingi ako sa lahat ng katotohanang nalaman ko. Tinitingnan niya lang akong umiiyak habang nakadagan siya sa akin. Zeki, pareho kayong importante sa akin ng kuya mo. Huwag ganito, pakiusap. Taas baba ang dibdib nito. Kinagat nito ang labi at tumango. Dumaan ang sakit sa mga mata nito. Parehong importante pero siya ang mahal mo. Hindi ako makakilos. Tumigil ito sa hamba ng pintuan. Ang sakit magmahal, Karen. Ayoko nang magmahal. Bulong nito bago lumabas. Ilang minuto pa ako bago nakalabas ng kwarto. Pinakain muna ako ng mayordoma ng mainit na sopas at gatas. Umitas ako ng mga bulaklak sa hardin sa likod ng mansyon. Dadalhin ko ito sa puntod nila Lola. Nilagay ko yun sa basket at nilagyan ng ribbon. 2 bodyguard ang kasama ko at isang driver papuntang sementeryo. Pagkarating doon, inilapag ko ang mga bulaklak sa magkatabing puntod ni Lolo at Lola. Nagtirik rin ako ng kandila. Wala na akong mailuluha pa. Lola, alagaan niyo dyan si Senyora sa langit ha. Sana gabayan niyo ang apo niyo paglaki niya. Tsaka Lola, sabihin mo kay Senyora, sorry sa lahat. Tutuparin ko ang sinabi niyang alagaan ko ang magkapatid para sa kanya. Babawi ako. Umihip ang mabining hangin na tila bumubulong iyon sa aking tenga. Napangiti ako dahil ramdam ko ang presensya niya. Mahal ko kayo Lola. Lolo, hindi ako doon nagtagal at ako'y umuwi na. Sa labas ng mansyon ay may nakita akong isang kotse. Hindi ko nalang pinagtuunan ng pansin dahil minsan ay pumupunta ditong bisita. Senyora Karen, gusto niyo po ba ng bilo-bilo? Tanong ng mayordoma sa akin. Napangiti ako dahil gustong-gusto ko yon. Sige po manang, pakiakit na lang po sa kwarto kasi masakit yung ulo ko. Sige po senyora, magpahinga kayo. Bawal sa inyo mapagod. Salamat po. Aakit na sana ako ng hagdan nang makarinig ako ng pag-aaway. Sinusubukan kong hanapin yon at nakitang galing yun sa study room ni Don. Isang babaeng umiiyak ang tinulak ni Zeki sa pader. Sino nagsabi sa'yong sumunod ka dito? Halos magigigil si Zeki sa bata. Tansya ko, high school pa lang to eh. May sasabihin ako, Zek. I'm so done with your drama. Catherine, totoo, sagot ng bata. Anong totoo? Litong sabi ni Zeki. Na mahal kita. Napahila mo sa mukha si Zeki at mukhang problemado. Hinila nito ang bata palayo at naiwan akong nakatulala sa kanila. Sino kaya ang magandang dalagang iyon? Tuwing umaga, nararamdaman ko ang kalungkutan sa mansyon na ito. Madalang lang na makita si Senyor. Iniiwasan ko rin mag-cruise ang landas namin ni Zeki. Pero ngayong mukhang hindi ko sila maiiwasan. Natili akong tahimik at hindi umimik. Parang wala akong karapatang magsalita. Parang hindi ko dapat iparamdam ang presensya ko sa mansyon na ito. I am the reason why Senyora died. Nasa harapan ko siya mismo nang patayin siya at wala akong nagawa. Hanggang ngayon, inuusig ako ng konsensya ko. Walang gabi na hindi ako umiiyak habang katawagan ko si Mario sa cellphone. Ramdam ko rin ang paghihirap sa boses niya. Kung pwede lang, ang buhay niya ang ipalit ko sa buhay ni Mama, Karen. Kung pwede lang, huling narinig ko na sinabi sa akin ni Mario. Nakatulugan ko na ang aming pag-uusap. 4 na araw nang wala si Mario. Niintindihan ko dahil si Senyor ay pinipiling magpahinga dito sa mansyon. Alam kong ayaw nitong iwan ang presensya ni Donya. Kaya si Mario magpapalakad sa lahat ng kanilang negosyo, maging sa mga kumpanya. Nasa hapagkainan kami, hindi ko magawa silang tingnan. Si Senyor nasa aking gilid at kaharap ko naman si Zeki at ang babaeng nakita kong kausap niya nung kailan lang. Ilang araw na rin dito ang babae na batang ito. Magandang batang ito. Bata pa ang mukha pero ang katawan ay dalagan-dalaga na. Tahimik lamang siya at kumikinang ang mata sa tuwing nakatingin kay Zeki. Nang tiningnan ko si Zeki, nasa akin pala ang mga mata nito. Umiwas ako agad at napainom sa tubig. Hindi siya dapat ganyan, nasa tabi niya ang kanyang kasintahan. Unang binasag ni Senyor ang katahimikan. Iho,
Kumusta ang pakikipagsosyo sa pamilya Cortez? Tahimik ang kumakain at nakikinig lamang sa kanilang usapan. I miss Mario. His kisses and touch. I've been longing for his embrace and warm touch. Karen? Karen? Napapitlag ako ng ilang beses na marinig ang aking pangalan. Hindi ko pala napansin ang pagtawag ni Senyor dahil masyadong okupadong isipan ko. Po, napakurap-kurap na lang ako at napatingin kay Zeki. Nasa akin ang tingin nito at nakakunot ang noo. Tinatanong kita kung kailangan mo na bang ulit magpa-check up. Oo nga pala, kailangan ko pala ulit magpa-check up ngayong buwan. Kung nandito sana si Mario, siya sana yung kasama ko. Bukas po ako magpapa-check up ulit. Anong klaseng isip meron si Mario? At hindi kanya inuwian dito para ipa-check up ang magiging asawa niya. If I were him, umigting ang bagang nito. Hindi ko iiwan si Karen. Saan man ako pupunta, dadalhin ko siya. Zeki, banta ni Senyor. Anong iniisip ni Zeki? Nasa tabi niya kasintahan niya. And he's so rude. Napalunok ako na makita kong yumuko si Catherine. At hindi makaangat ng tingin. Matalim kong tinapunan ng tingin si Zeki. At hindi ako nagkamali nang biglang umalis ang babae at tumakbo. Pinaiyak mo ang nobya mo, Zeki. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Huminga ito ng malalim at sumimsim sa tubig. Tila wala itong pakialam. Zeki, Catherine is your soon-to-be wife and she's pregnant for damn sake. Tila nabuhusan ako ng malamig na tubig. Naalala ko pa ang mga panahon nang nakunan si Shelo ng dahil sa akin. Hanggang ngayon, nakokonsensya pa rin ako. At nakokonsensya pa rin ako sa pagkamatay ni Donya. Hindi ko na uulit-ulitin pa to. I know, Dad, and I'm sorry. Natapos ang aming pagkain sa ganong eksena. Hindi ako makatulog nang hindi makatawag sa akin si Mario. Nakainom na ako ng gatas pero ginugutom pa rin ako. Tumayo ako at lumabas ng kwarto para tumungo sa kusina. Bala kong uminom ulit ng gatas. Malapit sa huling baitang ng hagdan ang pinto ng aming library dito sa bahay. Nakita kong sumisilip ang konting liwanag mula sa loob. Sumilip ako sa siwang at nakita doon si Zeki. Nakatingala sa malaking litrato ng kanyang ina. Hindi ko maiwasang hindi masaktan. Sa aking panaginip, bago ko malaman na mamatay si Donya, binili niya sa akin ng 2 magkapatid. Pakiramdam ko kargo ko silang 2 dahil sa aking kasalanan. At ang makita silang nasasaktan, doble rin ang sakit para sa akin. Tinulak ko ang pinto kaya gumawa ito ng ingay. Napatingin ito sa akin at nakita kong may bitbit itong kupitang may lamang alak. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong nito at umupo sa malapit na sofa. Kaharap pa rin ang litrato ng kanilang ina. Isang napakagandang babae na nagmimistulang reyna dahil sa suot nitong maganda at kulay abon na gown. Hindi ko alam kung ilang taon dito si Donya dahil medyo bata siya sa litratong ito. Ang ganda ng mama mo, Zeki. Malungkot na sabi ko. Nasa harapan ako ni Zeki at namamangha sa litrato na nasa aking harapan. Yes, she's beautiful. Napawi ang munting ngiti ko. Natanto ko na sa akin nakatingin si Zeki at hindi sa litrato. Pinilig ko ang ulo na makita ko sa kanyang kaseryosohang mukha ni Mario na kinauugalian ko. Zeki, pagsusumamo ko. Ayoko nang makikita ko sa kanyang mga mata. Akala ko maayos na tayo, Zeki. Akala ko malinaw na sa atin. Tumayo ito at nilapitan ako. Tiningala ko siya dahil sa kanyang taas. Akala ko rin malinaw na Karen. Karen, bulong nito at hinawakan ng dulo ng aking buhok at sinabit sa aking tenga. Anong ibig mo sabihin, Zeki? Huminga ito ng malalim at tiningnan ako. Ayokong tumingin sa kanyang mga mata. Pinilit ko Karen pero ang hirap. Kinagat nito ang ibabang labi. I'm trying so hard. Damn hard para kalimutan ka. Napapikit na ako nang tuluyan ng maramdaman ang kanyang labi sa aking noo. Karma ko na yata to. Sinaktan ko ang babaeng mahal na mahal ako para sa'yo. At heto ako. Pinatakan niya ulit ng halik ang aking noo. Nasasaktan ako ng todo. Nasasaktan ako dahil hindi ko kayang pantayan ang nararamdaman niya para sa akin. He's important like a brother for me. Hindi lumagpas at hanggang doon na lang. I'm sorry, Zeki. Hinarangan ng kanyang daliri ang aking labi. Ayoko nang masaktan pa ng sorry mo, Karen. Tama na. Catherine is beautiful, Zeki. But she's not you. She's pregnant, Zeki. Sabi ko dito at nagbigay distansya sa aming 2. Tumango ito sa akin. Palagi lang akong nandirito para sa'yo.
I'm still here for you tulad ng ginawa mo sa akin sa mga panahong nasasaktan rin ako. Nandito pa rin ako para sa'yo. Pwede ba kitang samahan bukas, Karen? Tanong nito sa akin. Sasama ka sa check-up ko? Yes, tumango ito. Ako ang sasama sa magiging asawa ko bukas, Zeki. Biglang bumukas ang pintuan at nakita kong pumasok si Mario na nakapolo pa. Halata sa mukha nito ang pagod. Pagod na nakatingin sa akin na ikinalunok ko. Mario, tinapon ko ang sarili sa kanya dahil sa sobrang pangungulila. Naramdaman kong umalalay ang kamay nito sa aking bewang. Sumayad rin ang kanyang labis sa aking buhok. Pumikit ako ng mariin at dinama ang init ng kanyang katawan. Mario, nanginginig ang aking boses dahil sa samot-saring emosyon. Umiwas ang tingin sa amin si Zeki at namulsa. We're going to talk, brother. Sabi ni Mario kay Zeki. Kinabahan ako bigla. About what, kuya? Mapunuya ang boses ni Zeki. Pag-uusapan natin bukas. Pinal na sabi ni Mario at hinila na ako palabas. Dahil sa kaba na naramdaman, hindi ko magawa magsalita. Gusto ko na lang idikit ang aking katawan sa kanyang katawan. Nilagay ako ni Mario sa kama. Malamig ang kanyang pakikitungo sa akin habang kinakalas nito ang botones ng polo niya. Mario, tiningnan ako nito at huminga siya ng malalim. Lumuhod siya sa aking harapan at hinalikan ng aking mga kamay. My brother is so in love with you, baby. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Umiling ako sa kanya. He's a good friend, Mario. Tumango ito at binaon niya ang mukha sa aking kandungan. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Mahirap pakipaglaban sa aking kapatid Karen. Gusto ko siyang suntukin. Hindi ko alam kung ano ang hindi niya naiintindihan o gusto niya talagang masaktan. Mario, wala kayong dapat pag-aawayan ni Zeki. Nagmahal kami ng iisang babae, Karen. Sa lahat na lalaki ang kapatid ko pa. Hinalikan nito ang aking tiyan. Hinaplos ko ang buhok niya. Mario, sa'yo lang ako. Buntis nga ako, hindi ba? Tanda ng pagmamahala nating dalawa. Tsaka buntis ang kasintahan niya. Napatigil bigla si Mario at nangunot ang noo. First time in the history, hindi gumamit ng kondom si Zeki. What? Umiling ito at niyakap ako ulit habang nakaluhod siya sa harapan ko. Pinaramdam niya sa akin ang kanyang pangungulila. Sana ngayon, matuto na siyang lumugar. Ano pa nga bang mas mainit na tagpo ang maaaring maganap sa mansyon sa pagitan ng magkapatid? Hanggang kailan nila pagtitiisan ang kanilang mga nararamdaman? Hanggang kailan nila sasaktan ang bawat isa? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.